Sa ilalim ng lumang lungsod ng Mashhad, kung saan ang mga eskinita ay tila nagdadala ng mga lihim mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas, may isang pinto sa likod ng isang karinderya na halos hindi pansinin ng sinuman. Sa likod ng pintong iyon, pababa sa makipot na hagdan, naroon ang isang silong, madilim, mainit at siksikan. Ngunit iyon din ang lugar kung saan unang sumiklab ang apoy ng pananampalatayang hindi kayang patayin ng dahas. Ate Mariam, naayos mo na ba ang sound system? Tanong ni Sister Sarah, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sagot ko, inaayos ang maliit na speaker na ginagamit namin para sa pag-awit. Isang pindot lang, andyan na ang mga himno. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tahimik kaming 63 sa silong na yon, mga kalalakihan, kababaihan, matatanda at 11 bata. Nasa gitna si Brother Davut, ang aming pastor na 70 taong gulang, nakaupo sa kahoy na upuan na gawa sa pinutol na pinto. May hawak siyang lumang Biblia na punit-punit na ang gilid. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng sigla. Alam ko na pagod kayo. Alam ko na paglabas natin dito, muling babalik ang takot. Pero mayong gabi tayo'y malaya. Sapagkat kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Tahimik ang mga tao, ngunit ang luha ng ilan ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak. Ang ilan sa amin ay nagtago ng tinapay sa bulsa, pangkomunyon. Pumikit ako, sinusubukang damhin ang presensya ng Diyos, kahit na nanginginig ang tuhod ko sa kaba. Dahil sa ilalim ng gobyerno ng Iran, kamatayan ang parusa sa mga tulad naming mga dating Muslim na naging Kristiyano. Isang beses, si Omid, isang 7 taong gulang na batang lalaki na tila laging may sinasabi kay Jesus sa panaginip niya, ay lumapit sa akin. Ate Mariam, bulong niya, sabi ni Jesus, bantayan ko raw kayo mayong gabi. Bakit, anak, tanong ko. May paparating, anya, at muling bumalik sa kanyang ina. Pinilit kong ngumiti. Guni-guni lang iyon ng bata, hindi ba? Biglang, boom! Tumilapon ang pinto sa itaas. Isang matinis na hiyawan ang sumunod. May mga yapak na dumadagundong pababa sa hagdan. Lahat dapa. Mga taksil sa pananampalataya. Lapastangan, sigaw ng isang opisyal ng pulisya relihiyoso, may daladalang rifle. Nagsisigawan ang mga bata. Tumakbo ako kay Omid at niyakap siya. Si Brother Davut ay hindi tumakbo, tumayo siya at mumiti sa sundalo. Ano ng kasalanan ng pag-ibig kay Kristo? Anya, tahimik ngunit matatag. Isang sapak ang sumalubong sa kanya. Nadugo ang labi ni Pastor. Sa tabi ko, si Sarah ay pilit tinatakpan ng kanyang katawan ang 2 batang babae. Isa-isang hinila palabas ang mga lalaki, pagkatapos ang mga babae. Ang ilan ay ginapos, ang iba'y tinadyakan habang nakaluhod. Naramdaman ko ang isang kamay sa braso ko, mahigpit na hinila ako pataas. Tumahimik ka kung ayaw mong barilin sa lugar na ito, bulong ng isa sa mga pulis. Wala ni isa sa amin ang lumaban. Ngunit bawat hakbang paakyat ng hagdan ay parang martilyo sa dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman na ang kapayapaang iyon sa silong ay baka hindi na muling mangyari. Dinala kami sa isang abandonadong gusali, puno ng kalawang, usok at amoy ng pawis. Walang tubig, walang pagkain. 3 araw kaming ikinulong. Magkakasama ang lahat, matanda at bata, halos hindi makakilos. Ate, bulong ni Omid, anong araw na ba ngayon? Martes, anak, sagot ko, habang pinupunasan ang pawis niya gamit ang laylayan ng damit ko. Birthday ko po ngayon. Sabi ni Mama, baka makakain kami ng cake ni. Napakagatlabi ako. Wala akong maisagot. Tumalikod ako para hindi niya makita ang luha ko. Noong ika-4 na araw, pinatawag kami isa-isa sa labas ng kulungan. Nakatayo ang isang lalaking nakaitim, may turban. Ang kanyang mga mata ay malamig. Siya ang hukom. Apostata kayong lahat, anya, malamig na parang bakal. Hindi kayo karapat-dapat sa Islam, hindi rin kayo karapat-dapat mamatay ng marangal. Sa halip, hahayaan kayong lamunin ng kalikasan. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Sarah, tinatabig ang gwardyang humahawak sa kanya. Dadalhin namin kayo sa gitna ng Dashter Desert. Walang tubig. Walang pagkain. Walang lilim. Hayaan natin kung may ililigtas sa inyo ang inyong Jesus. Ang tawa ng hukom ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Isinakay kami sa mga military truck, ang mga kamay ay nakatali, mga mata ay tinakpan ng tela.
Sa loob ng truck, walang salita. Tanging tunog ng mga gulong sa buhangin at huni ng malamig na hangin ang maririnig. Pagkalipas ng 8 oras, huminto kami. Ang araw ay nasa tuktok ng langit. Tinanggal ang aming mga talukbong. Sa harap namin ay dagat ng asin at buhangin. Walang puno. Walang hayop. Walang anino. Isa-isang hinila palabas ang mga tao. Kinuha ang sapatos, ang mga takip sa ulo, kahit ang mga laruan ng mga bata. Ang mga sundalo ay nakangiti, para bang nanalo sa isang laro. 3 araw, sabi ng commander. Pagbalik namin, mga buto nyo na lang ang babalikan namin. At ipapaskil namin yon sa lungsod para magtanda ang iba. Tumitig ako sa paligid, puting-puti ang lupa sa sobrang asin. Ang init ay hindi lang galing sa langit kundi sumisingaw din mula sa lupa. Ma! Nasusunog ang paa ko, iyak ni Sarah, anak ni Sister Layla. Konting tiis, anak, sagot ng ina habang tinatakpan ang anak gamit ang sariling katawan. Nang paalis na ang mga truck, isang usok ng alikabok ang naiwan, kasunod ang katahimikang mas mabigat pa sa kamatayan. Hindi tayo magtatagal, bulong ni Brother Davut. Paano na tayo, Pastor? Tanong ng isa. Wala tayong pagkain. Wala tayong tubig. Ang mga bata. Ngunit bago pa siya matapos, lumuhod si Brother Davut sa gitna ng naglalagablab na lupa. Panginoon, anya, ipakita mong ikaw ay Diyos. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong pangalan. Isa-isa, lumuhod kami. Nagtitipon-tipon sa isang bilog. Hinawakan ko ang kamay ni Omid. Sa gitna, inilagay namin ang mga bata. Ang balat nila ay namumula na sa araw. At doon, habang ang mundo ay tila umiiwas sa amin, inilakas namin ang aming mga tinig. Sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sabay-sabay naming inawit. Wala kaming tangke, walang armas, walang proteksyon. Pero mayroon kaming pananampalataya. At isang batang lalaki na biglang bumulong sa akin. Ate Mariam, sabi ni Omid, may ulap sa ilalim ng lupa. At sa sandaling iyon, nagsimula ang imposible. Tumigil ang truck sa ikalawang pagkakataon, hindi upang bumaba kami, kundi upang ipagpatuloy ang pananakot. May sumigaw sa labas, patayan ang mga ilaw, at sa isang iglap, nilamon kami ng dilim. Sa loob ng lumang kulungan, amoy kalawang ang mga pader, may mga batik ng dugo sa sahig, at ang tanging liwanag ay galing sa maliit na siwang sa itaas. Doon kami itinapon, babae, lalaki, matanda, bata, isang tambak ng katahimikan at pagod. 3 araw kaming itinago ng ganito, walang pagkain, isang tasa ng tubig para sa bawat 4 na tao kada araw. Ang ilang matatanda ay humina sa gutom. Si Sister Mina, na may hika, ay nahimatay sa pangalawang araw. Pinaypayan siya ni Sarah gamit ang punit na papel, ngunit ang init sa loob ay parang pugon. Hindi na ako makahinga, bulong ni Mina, ang kanyang boses halos wala na. Lumapit si Brother Davut. Huwag kang bibitiw, anak. Hindi pa ito ang wakas. Pastor, sabi ng isang kabataang lalaki na si Reza, hindi ko na alam kung kailan ako huling kumain. Tahimik si Davut. Pero hinawakan niya ang kamay ni Reza at bumulong, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nag-iyakan ang mga bata. Ang ilan ay hindi na nagsasalita. Si Omid, na dati laging may kwento, ay tahimik na nakaupo sa sulok, nakatitig sa madilim na kisem. Bakit hindi pa tayo tinatapos, bulong ni Layla. Kung papatayin rin lang nila tayo, bakit pa tayo pinapahirapan ng ganito? Walang sumagot. Walang gustong magsalita ng salitang may bigat na ganoon. Sa ika-4 na umaga, dumating ang mga bantay. May dala silang mga helmet, armadong rifles, at mga tanikala. Lahat lumabas. Tumayo ng maayos. Isa-isang lumabas o pagbabarilin kayo sa loob. Nagkatinginan kami. Nang tumayo si Mariam, naramdaman niya ang pagbagsak ng dugo sa kanyang binti, isang sugat sa tuhod mula sa pagkakaupo sa semento. Hindi niya ito pinansin. Kasunod siya ni Sarah, hawak-hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Pinaghiwa-hiwalay kami sa labas. Mainit ang araw. Sa plaza ng kulungan, may nakatayo na sa entablado, isang matangkad, payat, lalaking may balbas at turban. Siya ang Hukom Abdul Rahman. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. May hawak siyang papel at mikropono. Kayong mga apostata, bungad niya, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa compound. Kayong tumalikod sa Islam upang sumunod sa isang huwad na Diyos. Alam niyo ang hatol ng batas. Sumigaw ang ilang gwardiya, kamatayan.
Ngunit umiling ang hukom. Ngunit hindi kami barbaro. Hindi namin kayo papatayin agad. Nagkaroon ng tensyon sa hangin. Sa halip kayo ay dadalhin sa gitna ng desert, patuloy niya. Doon, walang tubig. Walang pagkain. Walang tirahan. Kayo ay iwan, at hayaan nating ang kalikasan ang magpasya sa inyong kapalaran. Kung totoo ang inyong Jesus, hayaan niya kayong iligtas. Tila lumubog ang mundo sa isang iglap. Si Sarah ay napakapit sa braso ni David. Hindi ito totoo. Nagbibiro ba sila, bulong ng isang ina, yakap-yakap ang anak na babae? Pero walang biro sa mga mata ng hukom. Bakit hindi na lang tayo patayin dito? Tanong ni Reza, nanginginig. Dahil gusto nilang manood ng pagdurusa, sagot ni David, ngunit walang galit sa kanyang boses, lamang kapayapaan. Ipinila kami, piniringan, tinanikalaan. Isinakay sa mga truck na may bakal na rehas. Ang init ay lumusot sa metal. Bawat huminto ng truck ay kasabay ng pagbuhos ng pawis mula sa aming balat. Ilalabas nila tayo sa mapa, sabi ni Brother David. Isang libing na walang libingan. Sa unang oras ng biyahe, walang nagsalita. Lahat ay nanalangin sa sarili. Pagkalipas ng 4 na oras, sa gitna ng disyerto, napansin ng isa sa mga bata na si Omid ay kumakanta ng maliit na himno. Tulad ng ilog na dumadaloy mula sa langit. Napalingon kami sa kanya. Si David ay ngumiti. Alam mo ba ang kanta na yon? Tanong niya. Tumango si Omid. Kinanta ni Mama noong may sakit ako. Sumunod si Leila. Turuan mo kami, anak. Isa-isang sumabay ang mga tao. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Kahit na ang mga gwardiya ay natigilan. Isang grupo ng mga taong tinakdang mamatay, umaawit ng papuri sa loob ng truck ng kamatayan. Sa 7 oras, may tumawag mula sa radyo ng mga gwardiya, malapit na tayo. Ihanda na sila. Ilang minuto pa'y huminto ang truck. Sa unang bugso ng hangin na pumasok sa pagbukas ng pinto, parang sinampal kami ng apoy. Ang init ay hindi pangkaraniwan, parang pinapasok kami mula loob hanggang labas. Isa-isa kaming hinila pababa. Ang asin sa lupa ay puting-puti, kumikintab sa araw. Ang buhangin ay sumisingaw ng init. Walang puno. Walang ulap. Walang kaligtasan. Hubadin iyan ni sapatos nila, utos ng commander. Tinanggal ang aming sapatos. Ang mga paa namin ay agad napaso sa sahig na parang tinapay sa loob ng pugon. Isinubsob ang ilang sa buhangin. Ang mga bata ay napaiyak. Ano bang klaseng tao kayo? Sigaw ni Sarah, ngunit tinadyakan siya pabalik sa lupa. Lumapit ang commander kay David. Narito ang inyong altar. Magdasal kayo hanggang sa matuyo ang inyong lalamunan. Sa loob ng 3 araw, babalik kami para kolektahin ang inyong mga buto. At umalis ang mga truck. Umalon ang alikabok. Hanggang sa kami tuluyang naiwan sa walang hanggang katahimikan. Pinagmasdan ko ang paligid. Walang direksyon. Lahat ay parang salamin ng araw. Wala ring tunog, kundi ang hina ng mainit na hangin. Paano natin mapoprotektahan ang mga bata? Tanong ni Mina. Gagawa tayo ng bilog, sabi ni David. Ang mga matatanda sa labas, mga bata sa gitna. Wala tayong pagkain, pastor. Wala tayong tubig. Iyan ang totoo, anya. Ngunit hindi iyan ang katapusan. Umupo si Omid sa gitna ng bilog. Tahimik. Ngunit napansin ko ang kanyang mga mata, parang may nakikita na hindi natin nakikita. Bakit hindi siya umiiyak? Tanong ko. Dahil, sagot ni David, marahil siya ang unang makakakita ng sagot. Sa harap ng walang pag-asang tanawin, pinilit naming maniwala. Nagtipon kami. Nakaluhod sa asin, ang balat ay nangingitim sa init. Ngunit nanatili kami roon, naghawak kamay. Isang tinig ang lumabas kay David. Panginoon, kung ikaw ang Diyos ng Israel, kung ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kung ikaw ang Diyos na nagsusustento sa disyerto, muling ipakita mo ang iyong lakas. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong pangalan. Walang sumagot. Ngunit sa katahimikan, isang munting tinig ang bumulong sa likod ko. May nakikita akong ulap sa ilalim ng lupa. Tumingin ako kay Omid. Anong sinabi mo? May bughaw na ulap at Mariam. Dito, sa ilalim. At sa sandaling iyon, ang ating sentensya ng kamatayan ay tila sinulatan ng Diyos ng panibagong pahina. Nag-aalimpuyo ang init sa paligid.
Sa bawat hinga ay parang may pumapasok na apoy sa baga. Sa bawat hakbang ng paa sa lupa, may apoy na sumisingaw mula sa asin at buhangin. Hindi nagtagal ay naglakad na lang kami ng walang direksyon, pero wala talagang matatagpuan. Sa lahat ng sulok ay puro puting asin at ginintuang buhangin, walang anino, walang hibla ng buhay. Narinig ko ang mga batang umiiyak, tuyong-tuyo ang mga labi. Ang maliit na si Sarah ay nakadapa sa balikat ng kanyang ina, hindi na nagrereklamo, tahimik lang, halos wala ng boses. Hindi ko na kaya, bulong ni Mina, bumabagsak sa lupa. Hinawakan siya ni Reza at itinayo, kahit nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng desperasyon, narinig ko ang tinig ni Brother Davut. Hindi siya sumisigaw, ngunit malinaw, dumadampi sa puso. Mga kapatid, sabi niya, kung kailan pinakamadilim, doon sumisilang ang liwanag. Hawak kamay tayo. Mag-ikot tayo, ang mga matatanda sa labas, mga bata sa gitna. Isa-isa kaming sumunod, kahit mahina. Nagpormang parang bilog na pader ang mga katawan naming pawisan, sugatan, at nasusunog. Sa gitna, nakaluhod ang mga bata, nakayakap sa isa't isa. Tinakpan namin sila ng aming mga katawan para kahit paano ay mabawasan ang tindi ng araw. Nagsimula si Brother Davut sa isang panalangin na umalingaw-ngaw sa hangin. Panginoong Jesus, ikaw na nagbigay ng mana sa disyerto, ikaw na nagbukas ng bato upang dumaloy ang tubig para sa iyong bayan, ikaw na Diyos ng mga imposible, hindi kami humihingi para sa aming buhay, kundi para sa mga bata. Bigyan mo sila ng inumin. Ipakita mo na ikaw ay buhay. Sa bawat salita niya, parang may dumadaloy na lakas sa amin. May humahagulgol sa kanan ko. Ang mga lalaking dati tahimik ay nagsimulang sumabay sa panalangin, pabulong sa una, unti-unting lumalakas. Sa paligid, wala pa ring ibang tunog kundi ang paghingal ng mainit na hangin at mga pag-iyak ng mga bata. Sa gitna ng panalangin, biglang nagsalita si Omid, ang kanyang boses ay halos bulong, ngunit narinig naming lahat. May ulap sa ilalim ng lupa, sabi niya, nakapikit, nakataas ang maliit na kamay. Tumigil ang lahat. Ano nung sinabi mo, anak? Tanong ni Brother Davut, lumapit sa kanya. May mga bughaw na ulap parang mga lawa. Dito, itinuro niya ang lupa sa kanyang harapan. Sabi ni Jesus, hukayin niyo. Nagkatinginan ang mga matatanda. Si Reza ay napatawa ng mahina, isang halong galit at kawalan ng pag-asa. Nagdedeliryo na ang bata. Wala tayong makukuha dito kundi asin. Ngunit si Brother Davut ay lumuhod sa tabi ni Omid. Kung may sinasabi si Jesus, mas mabuti pang makinig, sabi niya. Wala tayong mawawala. Maghuhukay tayo gamit ang ano? Tanong ng isang babae. Gamit ang ating mga kamay, sagot ni Davut, walang pag-aalinlangan. Sumimangot si Reza, ngunit siya ang unang yumuko at naghukay. Ang asin ay humihiwa sa balat. Nagsimulang sumabay ang iba. Hinukay namin ang lupa gamit ang mga daliri, mga kuko, kahit dumudugo na. Sa bawat pasada ng kamay, sumisigaw ang balat sa init. May mga bumubulong na walang saysay ito, ngunit nagpatuloy kami. Lumipas ang 10 minuto, wala pa ring resulta. Sayang ang lakas natin, bulong ng isa. Mas lalo tayong mamamatay sa init. Biglang tumili si Sister Mina. Basa, sigaw niya. Basang buhangin. Lumingon kaming lahat. Tutu. Sa ilalim ng kalahating metrong asin, may malamig na buhangin. Biglang nagkaroon ng bagong sigla ang aming mga kamay. Hinukay pa namin ng mas mabilis, halos parang baliw, habang ang mga bata ay nanonood. Panginoon, ito na ba yon? Bulong ni Sarah. Isang saglit na katahimikan, at pagkatapos, isang munting tunog na parang pagsabog ng bula. Sa ilalim ng aming mga kamay, sumirit ang isang malinaw na likido. Unay ilang patak, tapos ay isang manipis na agos, tapos ay bumulwak ng malakas. Sariwang tubig. Hindi maalat. Malamig. Malinaw. Parang nahulog ang langit sa lupa. Walang nagsalita sa unang segundo. Tinitigan namin ang tubig na parang multo. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming umiyak. Ang mga bata ang unang lumapit, isinawsaw ang kanilang mga palad. Ininom nila. Uminom silang lahat, uhaw na uhaw. Ang ilan ay sumisigaw, matamis. Malamig. Hindi maalat. Ako'y lumuhod sa gilid, sumalok ng kaunti at ininom. Parang may humaplos sa loob ng aking katawan. Tumigil ang panginginig ko. Napatingin ako kay Omid na nakaupo pa rin, nakapikit, tahimik.
Ang kanyang mukha ay payapa, parang nakikinig sa isang tinig na kami ay hindi naririnig. Panginoon, umiiyak si Brother Davut, nakaluhod sa tubig, nagpapasalamat kami. Hindi mo kami iniwan. Naghalo-halo ang mga boses, pagluha, pagtawa, pag-awit. Nagyakapan ang mga tao. Si Sarah ay pinunasan ang mukha ng kanyang anak, binasa ito ng tubig, at ang bata ay muling mumiti, ang kanyang mga labi na tuyong-tuyo kanina ay muling nagkulay. Nagsimula kaming magpasapasa ng tubig sa mga sugatan, binabanlawan ang mga hiwa at paso. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ang sakit ay unti-unting nawala. Ang ilan ay nagsabing parang may malamig na hangin na dumaan sa kanila. Umupo si Brother Davut sa gilid ng maliit na bukal. Hindi pa tayo ligtas, sabi niya, pero ang Diyos ay kumikilos. Siya ang nagbibigay ng tubig sa gitna ng kawalan. Lumapit si Omid, tinapik ang kamay ni Davut. Marami pang ulap sa ilalim, Pastor. Marami pa. Huwag kayong matakot. Hindi na nag-atubili si Davut. Bukas hukayin natin ang iba pang lugar, sabi niya, nakangiti sa wakas. Habang bumababa ang araw at unti-unting lumalamig ang hangin, ang aming bilog na dating puno ng takot ay napuno ng awitan. Hindi namin alintana ang dumudugong kamay, ang pawis, ang buhangin. Sa paligid, ang desyerto ay nananatiling malupit, ngunit sa gitna namin, mayroong tubig, buhay, at isang presensyang hindi kayang ipaliwanag. At doon, sa gitna ng walang hanggang buhangin at asin, nagsimula ang aming bagong pag-asa. Bago pa sumikat ang araw sa ikalawang araw namin sa disyerto, si Omid ay nakaupo na sa tabi ng unang bukal. Tahimik siyang nakatitig sa lupa, nakaluhod na parang nagdarasal, habang ang malamig na tubig ay patuloy na bumubulwak sa gitna ng lupain kailan may hindi dapat magkaroon ng buhay. Walang sinuman sa amin ang muling nagduda sa kanyang mga salita. Pastor, bulong ni Omid kay Brother Davut habang ang huli ay lumalapit, may 6 pa. 6 pa, tanong ni Davut, halos hindi makahinga. 6 pang ulap sa ilalim, sabi ni Omid, itinuturo ang iba't ibang direksyon sa paligid ng aming maliit na kampo. Kailangang hukayin. Walang sinayang na oras. Kahit nasugatan at pagod, isa-isa kaming nagsimulang maghukay sa mga lugar na itinuro ni Omid. Sa bawat hukay, ginamit namin ang aming mga palad, ang matitigas na kahoy na dala ng ilang nakatatanda, at ang mga sirang bahagi ng kahon mula sa mga truck na iniwan sa amin. Sa ikalawang hukay, wala sa una. Ngunit sa ikatlo, dumaloy na naman ang tubig, mas malinis pa sa una, at tila malamig na parang bagong yelo. Muli, umiyak ang ilan sa amin. Ang tubig ay patuloy na lumalabas, hindi naglalawa kundi dumadaloy lang, sapat upang uminom, maghugas, at mapuno ang mga sisidlang ginawa namin mula sa tela at kahoy. Sa loob ng araw na yon, natagpuan namin ang 7 bukal, bawat isa ay isang himala, bawat isa ay parang sagot sa dasal ng buong mundo. Ang mga bata, na kahapon lamang ay halos hindi na makalakad, ngayon ay nagtatawanan na, nagsasabuyan ng tubig, nagsasaluhan ng malamig na inumin sa gitna ng apoy ng disyerto. Tignan niyo si Sarah, sigaw ng isang bata, habang ang batang babae ay tumakbo sa paligid, walang tsinelas, walang takot. Hindi ba't hindi siya makatayo kahapon, bulong ni Mina, nangingilid ang luha. Lahat tayo'y ginising ng Diyos, sagot ni Brother Davut. Ngunit ang pinakanakabibigla ay hindi pa dumarating. Habang naghuhukay si Reza malapit sa isa sa mga bukal, napansin niya ang kakaibang halaman, manipis, berde, parang mga dahong galing sa hardin. Tinawag niya si Sarah. Doktora, tingnan mo to, hindi ito dati narito, sigurado ako. Lumapit si Sarah, sinuri ang halaman, pinutol ng maingat ang isang dahon, sinimsim ang amoy nito. Hindi ako makapaniwala, bulong niya. Ito ay watercress. Watercress. Sa gitna ng disyerto, tanong ni Layla, gulat na gulat. Hindi lang yon, dagdag pa ni Sarah habang lumilibot sa paligid. May purslane din dito at ito parang wild spinach. Sa paligid ng bawat bukal, may tumutubong mga halaman, berdeng-berde, masustansya, at ayon kay Sarah, ligtas kainin. Nagsimulang tumubo ang pag-asa, hindi na lang mula sa tubig kundi mula sa biglaang biyaya ng pagkain. Panginoon, bulong ni Brother Davut habang pinagmamasdan ang paligid, gumagawa ka nga ng daan kung saan wala. Nagtipon kami sa gitna ng mga bukal ng tanghali. Habang umaawit kami ng papuri, napansin ni Omid ang langit. Ate Mariam, bulong niya sa akin, may ulap. Wala namang ulap, anak, sagot ko. Ngunit nang tumingala ako, napahinto ako sa gitna ng kanta.
Sa mismong itaas ng kampo namin, may makapal na ulap, kulay abong maputi, na tila nakabitin lang sa ere. Hindi ito gumagalaw, hindi rin umaambon, tila iniintay lang na mapansin. Reza, tawag ni Sarah, tingnan mo nga ito. Dati kang meteorologist, di ba? Pero hindi ito normal, sagot niya. Walang dapat na ulap sa ganitong pressure, ganitong temperatura. At hindi rin dapat tumanatili sa isang lugar lang. Pero andito siya, sagot ko, habang dahan-dahang lumamig ang paligid. Ang lilim ay bumalot sa kampo. Ang mga bata ay naglaro sa tubig na parang nasa ilog ng probinsya, at ang init ay biglang nawala. Sa hapon, nagsimula itong umambon, malamig, banayad, parang yakap mula sa langit. Tumigil kami sa ginagawa. Ang mga ina ay niyakap ang kanilang mga anak. Ang mga bata ay umakyat sa mga bato, nakataas ang mga kamay sa ulan. Hindi ito ulan ng kamatayan, sabi ni Davut, kundi ulan ng kapatawaran. Ilang hakbang mula sa akin, si Hasan, isa sa mga gwardyang minsang sumipa sa amin, ay nakatingin sa langit, luhaan. Hindi ko maintindihan, anya, halos pabulong. Dapat kayong mamatay dito. Pero hindi kami ang pinili, sagot ni Davut. Ang Diyos ang gumawa nito. Habang dumarami ang halaman at bumubukal ang tubig, unti-unti ring nagbabago ang aming mga katawan. Ang paso sa likod ng paa ko, na ilang araw nang sumasakit, ay hindi ko na napansin. Si Mina, na may hika, ay nakahinga ng malalim, parang wala ng bara sa kanyang dibdib. Ang mga sugat ni Reza ay nagsimulang magsara. Hindi lang ito milagro ng kalikasan, bulong ni Sarah sa akin, habang sinisiyasat ang balat ng isang bata. Ito ay himala ng pagbubuo. Nang magtakip silim, ang buong kampo ay may kakaibang liwanag. Walang ilaw, walang apoy, pero ang paligid ay parang maliwanag sa loob ng panaginip. Ang mga bukal ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang hangin ay malamig ngunit hindi malamig na nakakasakit, kundi komportableng parang yakap ng isang ina. Nagtipon kami muli sa gitna. Walang nagsalita sa una. Nagkasya kami sa katahimikan ng kagandahan. Sa wakas, nagsalita si Brother Davut. Hindi ko alam kung bakit pinili tayong makasaksi nito. Pero ang alam ko, may mensahe ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Tumayo si Omid sa gitna ng bilog, tumingala. May sinabi si Jesus, bulong niya. Sabi niya, ito ay simula pa lamang. Kayo ay hindi isinumpa sa disyerto, kayo ay inihiwalay upang maranasan ang langit sa lupa. At sa sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng galit ay tila nalusaw. Sa gitna ng disyertong pinangarap naming takasan, natagpuan namin ang bagay na hindi kayang bilhin ng mundong ito, kapayapaan. Nang sumikat ang ikatlong araw, ang unang narinig namin ay ang tunog ng mga gulong na dumadagundong sa buhangin. Walang hiyawan. Walang sigawan. Tanging alikabok na unti-unting lumapit, at ang aninong unti-unting nagiging anyo ng mga truck ng militar. Tumigil ang ilan sa pag-igib. Ang mga bata ay agad na ipinasok sa gitna ng kampo. Ang ilan sa mga matatanda ay lumapit kay Brother Davut. Bumalik sila, sabi ni Mina, halos hindi makahinga. Wala tayong dahilan para matakot, sagot ni Davut, kalmadong-kalmado. Ang Diyos na nagbigay ng bukal ay siya ring magtatanggol sa atin. Pumasok ang 6 na truck, bawat isa'y may sakay na armado, nakasuot ng itim, matay nakatago sa salamin. Bumaba ang isang opisyal, matangkad, malapad ang dibdib, may tatak ng ranggo sa balikat. Si Komandante Hasan. Lumapit siya, mabigat ang bawat hakbang. Tumigil siya sa harap ng kampo, pinagmamasdan ang paligid. Ang mga mata niya ay hindi makapaniwala sa nakikita. 6 na bukal, malinaw ang tubig, mga halaman sa paligid, berdeng-berde, mga bata, malinis at masigla, naglalaro sa lilim ng ulap. Ang ibang sundalo ay nagsimula ring bumaba, hawak pa rin ang mga armas, pero ang kanilang mukha ay puno ng pagkalito. Anong kabalbalan to, bulalas ni Hasan. Walang tubig sa dashter. Wala ring buhay. Lumapit si Sarah. Ngunit buhay kami. At ito ang tubig. Pumayag si Brother Davut na lumapit. Hindi kami umalis. Ang Diyos ang lumapit sa amin. Tumigil ka, sigaw ni Hasan. Lumalabag kayo sa batas ng Islam. Ang mga bukal na ito hindi totoo to, may nagtago sa ilalim. Isang ilusyon. Ngunit habang siya'y sumisigaw, lumapit si Omid, tahimik, walang takot. Komandante, anya, hindi mo ba naamoy ang langit? Natigilan si Hasan. Ano nang sinabi mo? Naamoy mo ba?
Parang amoy ng damit ni mama kapag bagong laba. Ganon ang amoy ng langit. Andito siya ngayon. Napanganga si Hasan, hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa lambing ng tinig ng bata. Ang kanyang kamaong kanina'y nakatikom ay dahan-dahang bumuka. Anong pangalan mo, bata? Omid. Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga sundalo sa mga apostata? Opo, sagot ni Omid, tumingin sa mga mata ni Hasan. Pero hindi mo ito gagawin. Bakit? Dahil mahal mo si Jesus. Hindi mo lang maalala. Parang may tinamaan kay Hasan. Napaatras siya ng kaunti, parang sinampal ng alaala. Biglang lumingon siya sa mga sundalo. Dalhin ang mga bote. Kumuha tayo ng sample. Ipadala sa base. Alamin kung may lason. Sumunod ang mga tauhan. Ngunit habang ang ilan ay kumukuha ng tubig, may isa sa kanila ang lumapit kay Hasan. Sir, tingnan niyo to, anya, nanginginig ang kamay. Ang sugat ko sa braso nagsimula ng magsara. Kanina'y may nana. Ngayon, tuyo na. Isa pa ang lumapit. Sir, yung ubo ko bigla na lang nawala. Napatingin si Hasan sa mga sundalo at pagkatapos sa tubig. Lumuhod siya sa tabi ng isa sa mga bukal, inilubog ang kanyang kamay. Tiningnan niya ito, tila hindi makapaniwala. Minsan, mahina niyang sabi, ang nanay ko. Kristiyano. Bago siya pinatay. Tinuruan niya akong manalangin. Pero binura ko iyon sa isip ko. Hindi na niya kailangang ituro ulit, sagot ni Omid. Si Jesus na ang nagtuturo sa iyo ngayon. Bigla, sa gitna ng katahimikan, bumagsak si Hasan sa kanyang tuhod. Tinakpan niya ang mukha. Ang isang sundalo ay sumigaw, Sir. Hayaan niyo ako, sabi ni Hasan, halos hindi marinig. Lumapit si Brother Davut. Walang kahihiyan sa pagluha, anak. Kahit ang hari ni David ay lumuhod sa alabok. Tumango si Hasan. Kung totoo ang Diyos ninyo, kung totoo ang Diyos ng nanay ko, siya na rin ang Diyos ko ngayon. Tumayo siya, lumingon sa kanyang mga tauhan. Walang sinuman sa atin ang gagalaw ng masama sa kanila. Kung may tumutol, humarap sa akin. Tahimik ang lahat. Ngunit isa-isa, ang mga sundalo ay lumapit sa bukal. Ang ilan ay uminom. Ang iba ay lumuhod. Ang isang lalaking may peklat sa mukha ay nilapitan si Brother Davut. Maaari po ba akong manalangin? Hindi mo kailangang marunong, sagot ni Davut. Sapat na ang puso mo. Sa gitna ng disyerto, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng rason ang nangyari. 12 sundalo, kasama ang kanilang komandante, ang naglagay ng kanilang mga armas sa lupa, at lumapit sa gitna ng kampo upang tanggapin ang pananampalataya. Ang araw ay mataas pa nang sinabi ni Hasan, mayroon ba kayong paraan ng pagbibinyag? Tumawa si Davut. Ngayon meron na. Isa-isang lumusong sa bukal ang mga sundalo. Sa bawat paglubog, isang lumang himno ang inaawit ng mga nakapaligid. Si Omid ang unang nagsimula. Buhay, tubig, ilaw ng langit ni. Sumunod ang lahat. At sa bawat awit, tila mas lumamig ang hangin. Ang ulan ay muling dumampi sa mga balikat. Hindi para takpan, kundi para yakapin. Sa huling pagbinyag, si Hasan ay lumuhod. Si Brother Davut ang lumapit sa kanya, sabay nilang inilubog ang kanyang ulo sa tubig. Pag-ahon niya, napangiti siya. Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng malaya, sabi niya. At sa gitna ng disyertong dapat ay naging libingan ng aming pananampalataya, nagsimula ang unang ani ng bagong buhay. Ang katahimikan ng kampo ay naputol sa pagyanig ng lupa. Mula sa hilagang bahagi ng disyerto, sa di kalayuan, lumitaw ang alikabok na lumalaki sa bawat segundo, mga bagong truck, mas malaki, mas mabigat, mas maraming sakay. Walang salita. Lahat kami napatigil, tahimik na pinagmamasdan ang paparating na panganib. Siya na yon, bulong ni Hasan, habang itinutok ang paningin sa aninong unti-unting lumilinaw. Si General Rashidi. Nagsimulang magsilabasan ang mga bata mula sa gitna ng kampo, takot na bumalik sa mga bisig ng kanilang ina. Si Omid ay lumapit sa akin, hinawakan ang kamay ko. Darating siya na parang leon, sabi niya, pero uwi siyang tupa. Dumating ang mga truck at huminto sa ilang metro mula sa amin. Bumaba ang mga sundalo na may mahahabang baril, pawang mas bata at mas disiplinado kaysa sa mga nauna. Lahat ay tahimik. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng huling sasakyan. Mula roon, bumaba ang isang lalaking may pulang balabal, itim na salamin, at mabigat na tungkod na gawa sa bakal.
Si General Farid Rashidi, ang pangalan na binubulong ng marami sa takot. Ang tagapag-utos ng aming kamatayan. Komandante Hasan, malalim niyang tawag, lumapit ka. Lumapit si Hasan, diretsyo ang tingin. General, balita ko, hindi mo natapos ang misyon. Yan ba ang totoo? Totoo pong natagpuan naming buhay ang mga pinatawan ng hatol. Hindi iyon ang misyon mo. Ang misyon ko ay magsilbi sa katotohanan, sagot ni Hasan, hindi kumukurap. Tumaas ang kilay ni Rashidi. At ano ng katotohanan ang tinutukoy mo? Na may Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa atin. At hindi siya napipigilan ng disyerto, ni ng kautusan ng tao. Tumawa si Rashidi, malamig, maikli. May tubig sa gitna ng kawalan, may mga halamang tumutubo sa asin, at mga sundalong naniniwala sa engkanto. Iyan ba ang bagong doktrina mo? Sumagot si Brother Davut mula sa kampo, hindi engkanto, General. Milagro. Biglang tumingin si Rashidi sa kampo, direkta sa kanya. Ikaw ang pastor. Ako nga. Papatunayan mong hindi ito panlilinlang. Dadalhin namin ang tubig para sa pagsusuri. Kukunan namin ng litrato ang lugar. At kung mapatunayan naming ito ay gawa ng tao, wala na kayong pag-asa. Walang gawa ng tao rito, sagot ni Davut. Ngunit huwag mong isipin na ang Diyos ay kailangang patunayan sa laboratorio. Nagalit si Rashidi. Pagtatakpan mo ang iyong huwad na pananampalataya gamit ang pilosopiya. Hindi ako basta-bastang napapaniwala, pastor. Ngunit bago pa siya makalapit sa mga bukal, bumangon ang hangin. Isang malamig na ihip, taliwas sa karaniwang init ng disyerto, ang lumaganap. Ang langit na kanina'y bughaw ay biglang nagdilim, ngunit hindi ito bagyo, kundi liwanag na bumaba mula sa itaas. Isang kristal na pula ang unti-unting lumitaw sa ibabaw ng buong kampo, parang manipis na tabing ng tubig, kumikislap sa araw. Lahat kami napatigil. Maging ang mga sundalo ni Rashidi ay hindi makagalaw. Ano to? Sigaw ng General. Ano ang kalokohan na to? Walang sumagot. Lahat kami nakatitig lamang, pinapanood kung paanong ang liwanag ay bumabalot sa amin. Tumayo si Omid, lumapit sa harapan. Hindi kalokohan, General. Inaanyayahan kanyang pumasok. Anong sinabi mo? Pumasok ka. Hindi ka mapipilit. Pero kapag tumalikod ka, hindi mo na muling maririnig ang tinig niya. Natigilan si Rashidi. Napatingin sa paligid. Lahat ng kanyang tauhan ay parang mga estatwa, nakapako ang mata sa pula. Umusad siya ng isang hakbang. Paglapit niya sa gilid ng kampo, tumigil siya. Sinubukan niyang abutin ang tabing ng liwanag, ngunit ang kanyang kamay ay parang tinanggihan, tumama ito sa isang puwersang hindi makita. Bakit ako hindi makapasok? Galit niyang sigaw. Dahil hindi mo pa binubuksan ang puso mo, sagot ko, sa unang pagkakataong nagsalita ako mula sa likod. Kailangan mong huminto sa pakikidigma at simulan ang pakikinig. Tumalikod siya, tinapunan ako ng tingin. At ikaw? Ako si Mariam. Isa sa mga dapat mong pinatay. Tumingin siya sa akin, mahaba, tahimik. Para bang hinahanap niya ang galit, pero ang nakita niya ay kapayapaan. Napalunok siya. Minsan, bulong niya, napanaginipan ko ito. Ang tubig sa disyerto. Isang kampungpun ng mga taong may liwanag sa mata. Akala ko bangungot. Pero ngayon, hindi pa naginip ito, sagot ko. At hindi rin ito wakas. Maliban na lang kung piliin mong manatili sa labas. Pumikit si Rashidi. Parang may labanan sa loob niya, galit, takot, pag-aalinlangan. Pagmulat ng kanyang mga mata, sinabi niya, kung tunay siyang Diyos, hayaan niyang makapasok ako. At parang tugon, ang tabing ng spula ay bumuka, isang maliit na lagusan, sapat lang para sa isang tao. Tahimik siyang pumasok. Walang nagsalita. Lahat kami naghihintay. Pagpasok niya sa gitna, lumuhod siya. Hindi namin inutos. Hindi rin siya sinabihan. Ngunit bumagsak siya, tinanggal ang kanyang salamin, at umiyak. Patawad, bulong niya. Sa lahat ng pinatay ko. Sa lahat ng sinira ko. Sa lahat ng hinubaran ko ng pag-asa. Patawad. Lumapit si Brother Davut. May kapatawaran sa ngalan ng Panginoon. Kung hihingin mo, matatanggap mo. Tumingin si Rashidi sa kanya, basang-basa ang mga mata. Turuan mo akong manalangin. Isang salita lang ang kailangan. Tuminala si Rashidi. Jesus.
Sa isang iglap, bumalot sa kanya ang liwanag ng bukal, at ang spula ay tila huminga. Lahat kami muling nakaramdam ng panginilabot. Hindi ito gawa ng imahinasyon. Isa na namang himala. Tumayo si Rashidi. Tinanggal ang balabal, inilapag ang kanyang tungkod sa lupa, at nagsalita sa kanyang mga tauhan. Ang digmaan ay tapos na. Ang totoo'y hindi ko kailanman nakontrol ang disyerto. Pero siya, na hindi natin makita, ay narito. Isa-isang bumaba ang kanyang mga sundalo. Ang iba ay naghubad ng kanilang saplot, naglakad palapit, ang iba ay lumuhod. Wala nang bala. Wala nang galit. Sa oras ding iyon, nagsimula ang pinaka-espiritual na pagbagsak ng isang imperyo, ang pagbagsak ng puso ng pinakamatigas, at ang pagbubukas ng pinto para sa liwanag. Hindi kami pinayagang manatili. Matapos ang pagbabagong espiritual ni General Rashidi, at ng kanyang mga sundalo, naging malinaw na hindi kami ligtas sa lugar na iyon. May mga mata sa gobyerno na hindi natutulog, at anumang ulat ng kababalaghan, sa gitna ng disyerto ay magbubunsod ng mas mabagsik na tugon. Alam naming darating ang huling alon ng opresyon, hindi upang kumbinsihin, kundi upang pumatay. Kailangan nating tumakas, sabi ni Hassan isang gabi, habang nag-uusap kami sa gilid ng kampo. May alam akong daan patungong hangganan ng Turkiya, ngunit imposible sa karaniwang panahon. Lalo na ngayon. May mga checkpoint, drone, at mga landmine. Ngunit hindi na ito karaniwang panahon, sagot ni Brother Davut, nakatitig sa bukal. Ang Diyos na nagbukas ng tubig sa gitna ng asin, ay kaya ring magbukas ng daan sa gitna ng panganib. Nagplano kami ng tahimik. Walang kaguluhan, walang hiyawan. Isang grupong binubuo ng dating mga bihag, mga bagong mananampalataya, at ilang sundalong tumalikod sa sistema. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga mapa, ang iba'y mga kagamitang panggabi. Ngunit sa huli, ang tunay naming gabay ay hindi gawa ng tao. Sa gabi ng aming pag-alis, sumabog ang hangin sa kakaibang lamig. Wala ni isang ulap sa langit, ngunit may manipis na fog na bumalot sa paligid namin, isang makapal, malamig na hamog na tila isinusuot sa amin bilang balabal. Hindi ito pangkaraniwang fog. Gumagalaw ito kasabay ng aming hakbang, parang bantay. Huwag kayong titigil, utos ni Rashidi. Kapag naramdaman niyong bumibigat ang paligid, itigil ang usapan. May mga drone sa itaas. 3 beses kaming muntikang mahuli. Sa una, may checkpoint sa tabi ng tuyong ilog. Ngunit bago kami makarating, isang malakas na buhos ng ulan ang bumagsak, bigla, tumpak lang sa lugar na iyon. Ang mga sundalo sa checkpoint ay napilitang magsilong, binura ng ulan ang aming mga yapak. Sa ikalawang beses, isang patrol ang humarang sa ruta sa bundok. Si Hassan, nakilala pa rin ng ilang opisyal, humarap na parang walang nangyari. Ngunit nang dumaan kami sa gilid, may isang makitid na ilog, walang tubig dati roon, ngunit ngayon ay may agos, sapat upang tahakin ng paa. Hindi ito narito noon, bulong ng isang sundalo. Hindi natin kailangan ipaliwanag, sagot ni Hassan. Lakarin natin habang nandyan. At iyon ang ginawa namin. Ang ilog ay parang linya ng liwanag sa gitna ng dilim. Umagos ito mula sa hindi alam na pinagmulan, at sa bawat hakbang, hindi ito lumalalim ni lumalabo. Parang ginawa para sa amin lamang. Sa ikatlong pagkakataon, isang drone ang lumipad sa itaas mismo ng aming grupo. Ang tunog nito ay umalingaw sa kalangitan. Naramdaman naming hihinto ang aming paghinga. Ngunit nang tumingala si Omid, ngumiti siya. Dumidilim na ang buwan, anya. At sa mismong sandaling iyon, isang manipis na ulap ang dumaan, tinakpan ang buwan, tinakpan ang drone, at nilamon kami sa lilim. Ang drone ay lumipad sa kabilang direksyon. Ito ba ang sinasabi nilang mga taktika ng espiritual? Tanong ni Reza, halos tumatawa sa kabang may kasamang pagkamangha. Hindi na ito taktika, sagot ni Mariam. Ito na mismo ang kamay ng Diyos. Lumipas ang gabi. Umabot kami sa isang malawak na kapatagan, sa harap ng bundok ng Dugo Beyazit, na siyang huling hadlang bago ang Turkish border. Doon, huminto ang lahat. Wala nang daan, sabi ni Rashidi. Ang ruta na alam namin ay pinasabog na ng militar. Wala nang tulay. Sa harap natin ay isang ilog na hindi kayang tawirin. Lumapit si Omid sa harapan. Tumingin sa tubig. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Sabi niya, lakarin nyo. Tumawa ang ilan, hindi sa pangungutya, kundi sa hindi maipaliwanag na kaba. Tubig. Malalim to, sabi ni Sarah. Ngunit tumapak si Omid.
Sa unang hakbang, lumubog ang kanyang paa. Sa ikalawang hakbang, ang tubig ay umatras. Sa ikatlong hakbang, tumigas ang ilalim. Si Brother Davut ay hindi naghintay. Lumakad siya, sumunod. Isa-isa, lahat kami tumawid. Ang tubig ay hindi na tumataas. Parang may nakalatag na daan sa ilalim. Sa gitna ng ilog, ang fog ay bumaba at ang buwan ay muling nagliwanag sa gitna ng dilim. Nang marating namin ang kabilang pampang, may ilang sundalo mula sa Iran ang nasa malayo, hindi pa nakakaabot. Tumigil sila. Tumitig. Ngunit hindi sila lumapit. Tumayo si Rashidi, tinanggal ang kanyang sapatos, at lumapit sa tubig. Sa pangalan ng Diyos na hindi ko lubos kilala noon, ngunit minahal ako mula pa sa simula binibinyagan ko ang sarili ko sa bagong buhay. Sumunod si Hasan. Isa-isa, ang mga sundalong kasama namin ay lumuhod sa gilid ng ilog, isinawsaw ang kanilang mga kamay at nagbinyag. Maging si Reza, na matagal ng puno ng galit, lumapit sa akin. Mariam, handa na ako. Handa ka na saan? Magpatawad. At magsimula. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi tayo makakalimot. Pero pwede tayong gumaling. At sa huling pagdapo ng fog sa likod namin, sa mismong hangganan ng dalawang bansa, iniwan namin ang lupain ng kamatayan at tumawid papunta sa lupain hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng panibagong layunin. Pagkalampas namin sa hangganan, may saglit na katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Tumigil kami at lumingon. Sa di kalayuan, sa kabilang panig ng ilog, nanatili ang fog na tila isang gwardyang espiritual, pinipigilan ang paghabol ng sinuman. Sa gitna ng pampang ng Iran, ang liwanag mula sa kampo ng Milagro ay nagniningning pa rin, tulad ng huling titig ng langit bago isara ang isang kabanata. Sa Turkey, sinalubong kami ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Walang armas, walang banta, tanging mga kumot, pagkain, at mga mata ng awa. Isang matandang babae ang humawak sa kamay ni Omid at umiyak, kahit hindi pa niya ito nakikilala. Sabi niya, matagal ka na naming hinihintay. Dinala kami sa isang ligtas na lugar, at matapos ang ilang buwan, kami ibinigyan ng asilum sa Canada. Doon nagsimula ang bagong yugto. Ang kampo ay naging isang komunidad, tinawag namin itong Gua Viva, hindi para alalahanin ang milagro, kundi upang ipamuhay ito araw-araw. Si Sarah, gamit ang kanyang kaalaman sa medisina, ay nagtayo ng isang klinika para sa mga refugee at imigrante. Wala siyang sinisingil. Minsan, isang araw, nakita ko siyang lumuhod sa tabi ng isang batang babae na hindi makalakad. Pagkatapos ng isang maikling panalangin, ang bata ay tumayo. Hindi ako gumagamot, sabi ni Sarah sa akin, ginagamit lang akong lagusan. Si Omid, sa kabila ng kanyang edad, ay naging sentro ng pananampalataya ng komunidad. Hindi siya nagpakitang gilas. Tahimik siyang namumuhay, nag-aaral, naglalaro, at paminsan-minsan, lalapitan kanya at may sasabihin na parang hindi galing sa kanya. Isang araw, lumapit siya sa akin habang sumusulat ako. Ate Mariam, sabi niya, isulat mo lahat. Bawat isa. Bawat araw. Bawat luha. Kasi balang araw, may mga taong maliligaw ulit sa disyerto, at kakailanganin nila ang daan pauwi. Simula noon, isinulat ko ang lahat. Mula sa aming pagkakaaresto hanggang sa aming pagtawid. Ang bawat milagro. Ang bawat takot. Ang bawat panalangin na sinagot sa paraang hindi inaasahan. Ako'y naging tagapag-ingat ng kwento, hindi bilang bayani, kundi bilang saksi. Si Hasan, na minsang bantay ng kamatayan, ay naging bantay ng buhay. Itinatag niya ang isang pandaigdigang samahan para sa mga Kristiyanong inuusig. Bumalik siya sa mga lugar na pinanggalingan ng sakit, Syria, Sudan, Nigeria, bitbit ang kwento ng tubig sa disyerto at ang pangalan ni Jesus sa kanyang mga labi. Kung kaya niya akong baguhin, madalas niyang sabihin, kaya niya ring baguhin ang sinuman. Si Rashidi, sa kabila ng kanyang edad at panganib sa kanyang pagbabalik loob, ay bumalik sa Iran sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi upang magtago, kundi upang maghasik ng binhi sa mga natitira. Sa isang lihim na pagtitipon, sa ilalim ng lupa, siya ay binaril. Ngunit bago siya bawian ng buhay, may naiulat na mahigit 80 sundalo ang tumanggap ng pananampalataya sa pamamagitan niya. Ang kanyang huling salita, ayon sa mga nakasaksi, ay tuloy ang agos. Nang mabalitaan namin ito sa Canada, si Brother Davut ay tahimik. Nakaupo siya sa isang maliit na bench malapit sa chapel. Ang mga hari ay bumabagsak, sabi niya.
Pero kapag bumagsak para kay Kristo, nagiging binhi sila ng kaharian. Ang lugar sa Iran kung saan kami iniwan noon ay binabantayan pa rin ng mga militar. Ngunit hindi nila kayang itigil ang himala. Araw-araw, patuloy pa ring bumubukal ang tubig mula sa lupa. Ang mga halaman ay hindi natutuyo. Ang ulap ay hindi umaalis. At kahit ilang beses nang sinubukan ng mga siyentipiko na tuklasin ang sanhi, laging walang paliwanag. Dumarating ang mga tao roon mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi bilang turista, kundi bilang mga taong nauuhaw. At sa pag-inom nila, hindi lamang katawan ang nabubuhay, kundi puso. Isang araw, nakatanggap kami ng liham mula sa isang batang babae sa Korea. Binasa ko ito ng malakas sa aming komunidad. Sabi ng teacher ko, gawa-gawa lang ang mga kwento ninyo. Pero kapag nagdarasal ako, nararamdaman kong totoo. Parang ako na rin ay nabasa ng tubig ng Diyos, kahit nasa malayo. Salamat, dahil kung hindi ko narinig ang kwento ninyo, baka pinili ko ng mamatay. Pagkatapos ko itong basahin, tumingin ako kay Omid. Nakangiti siya. Sabi ko sa'yo, ate. Isulat mo. Ngayon, araw-araw akong sumusulat. Sa loob ng maliit na silid sa itaas ng chapel, nagsusulat ako hindi para lang maalala ang nakaraan, kundi para bigyang daan ang kinabukasan. Ang disyerto ay hindi na lugar ng kamatayan sa amin. Ito na ang altar kung saan bumaba ang Diyos at nagbukas ng daan. Ito ang lugar kung saan ang takot ay naging panalangin, at ang panalangin ay naging tubig, malamig, buhay, at walang tigil. At habang buhay ang Diyos, magpapatuloy ang milagro. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.